mababa ang casualty natin, no, for the Region 12. But we have a few na nag-exam sa Zamboanga, and at there were two of them na nag-exam naman sa Bohol. Awa ng Diyos, yung Bohol, lahat, yung dalawa, perfect sila, pumasa sila, nakapag-practical exam, and then one that is in Zamboanga. Now, going back, tulad nung nabanggit ko, para lang mayroon kayong kunting, magkaroon kayo ng kunting idea, yung exam last year was made or prepared by UP Diliman. Pero nung dito sa kamakailan dito sa Jensen, tinanong ko yung committee member, isa sa committee member, kung sino ang gumawa, no? Why is that? Ba't ko tinanong? Kasi first time, this is my personal observation, for the first time in my entire what career as accredited training provided ng DOH since 2010. Ngayon lang ako nakaranas ng isang exam na halos lahat ng mga tao nakita ko nagtatalunan sa tuwa. No? Ibig sabihin nun, majority were telling me, Sir, sa totoo lang, madali ang exam ng DOH. Mas mahirap pa yung sa AUSA. Ulitin ko, yun po yung feedback. No? Mas madali daw ang exam ng DOH last Monday kaysa sa exam na binibigay ng AUSA. So, yun yung that made me ask the committee member kung sino ang gumawa na exam material for this batch. At yun po ang sabi nila, sila daw po ang gumawa ng test material. Kaya I think and I hope na yung binigay sa region sa Mindanao tsaka sa Visayas would be the same as the one that will be given in Manila. Kung ganun ang flow na exam, I can tell you, well, perhaps in our own experience, I can tell you na hindi ganun kahirap ang exam for June 2024. Okay? Based ito sa naging result nung pumasa, based ito sa feedback ng mga estudyante, lalo na yung AUSA. Hindi lang AUSA, tinanong ko din yung mga nasa ibang institution, and yun yung general observation nila. And to top it all, wala masyadong discussion on the anatomy physiology. Wala masyadong questions on microbiology and pathology. Saan nakapokus yung question? It is more on the uh, practice of massage therapy. Why did I say that? Kasi karamihan ng tanong about sa mga benefits, about sa mga effects ng massage, no? Yung ganun. So doon naglalaro more on the practical side ng pagmamasahe. Kaya yun yung feedback. Now, that's about the written exam. And by the way, sa Manila, ang sa inyo, di ba, magsisimula ng 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. Another first, no? Kasi dati, for 4 na oras. Dalawa lang po, sir, kasi one Tama. po hanggang three lang. Oo. Kaya Manila sa ano is 9, 10, 11. Ay, oo. Kasi tinapos na pala hanggang 11, no? So, 2 oras. I stand corrected. Kaya lang, yun nga yung feedback is madaling-madaling yung exam. No? Hindi masyado more on the anatomy, wala masyado on the microbiology. Not even doon sa question nung inaasahan ko rin na may mga current events. Walang current events. No? Yun yung more on the practical side. Okay. So yun yung yun yung pagtingnan nyo ng maigi. Although I'm not saying na hindi nyo basahin yung anatomy, physiology, microbiology, and pathology, but you still have to read these subjects. Kaya lang, based doon sa result ng last exam, hindi masyado lumabas yung mga topic o mga sa subject na ito. Pangalawa, yung sa practical exam. Okay. Ano naman yung sa practical exam? Sa practical examination, kapansin-pansin, yung mga assessor very lenient. No? Ulitin ko, very lenient. Pag sinabi natin very lenient,
hindi sila kasi stricto ng mga nakalipas na exam. For example, there was an instance, isang estudyante natin, nung nag-exam siya, medyo nagka-problema yung back niya, yung may back pain siya. And by the way, I do not know in Manila, but here in Mindanao, sa Gensan, particularly, walang massage table na ginamit. Ang ginamit na table is yung massage table is yung sa room ng hotel. 'Di ba mababa 'yon? No, that's very low. Kaya lang, I think ginawa nilang ganun kasi when I was asked by the Region 12 na kasi at that time humihiram sila tatlong massage table. Sabi ko, yes, I can provide you with 3 massage table to be used during the exam. But unfortunately, last minute, sabi nila, hindi na lang nila itutuloy. No? Hindi na lang nila itutuloy yung paghiram ng massage table kasi uh, yung table na lang o yung massage bed na yung bed na lang sa room ang gagamitin nila. So mababa. Now, I was saying kanina, very lenient kasi kapag ka medyo may kunting complaint lang, inaasikaso agad. Medyo may mga, minsan may mga aseso. Tatlo kasi yung aseso ng Gensan. May mga aseso na medyo makulit yung dating, pero bandang huli, kumakabig. No? Ibig sabihin nun, naging friendly. And kapansin-pansin na ang ginagawa ng assessor kapag ka observation ko sa mga feedback ng mga kasamahan nyo, mga estudyante na pagka tapos ng performance, gumagano yung assessor. Pinag-uusapan na agad, binabanggit na nila about daw taking, mga ganon, no? Anong gagawin, ano hindi dapat gawin, mga ganon. So ano lang, generally the atmosphere, the environment is quite very uh, lenient, no? Lenient. Okay? Wala akong na-experience sa AUSA na may pinabalik. Ulitin ko 'yon. Kasi ang nangyayari is kapag hindi pumasa, chances are pinababalik 'yan sa hapon o pinababalik sa susunod na opportunity. Pero sa AUSA, awa ng Diyos, walang pinabalik, no? Walang negative na comments, walang nakapagsabi na pinahirapan sila, walang nagsabi na sila nung parang dinugo sila sa harapan ng assessor, walang ganon, no? Kaya almost 100% ng estudyante natin na nag practical exam ay medyo nakagano, no? Hindi 100% but there's a big bulk of them saying na gumaganon yung assessor. Okay? Yeah, tinatanong lang nila, anong institution, sino ba yung trainer mo? Yung gano'n, no? Pero maganda yung ngiti. No, pag sinabing nasa AUSA, nasa Kaiser Benji, no? Ito yung mga assessor na matagal na, mga 2010 pa na nag-a-assess bilang kasama po sa committee. So yun lang po ang aking sa inyo, ang aking take doon sa exam. And then okay, let's talk about your exam. Your exam on Monday, number one, ang bantayan ninyo is, kasi ang unang tanong dyan, saan kukunin yung inyong NOA? Yung NOA, kung mapansin nyo, di ba nagkaroon ng confusion kasi nag-surface yung NOA. Pero I heard weeks before, may nag-inform sa akin na hindi institution ang magbibigay ng NOA. Ever since naman kasi ang exam permit nanggagaling sa DOH. No, kaya minsan may nagtatanong sa hindi ko na lang sinasagot kasi paulit-ulit yung tanong about the NOA. Pero yung NOA na yan, DOH ang magbibigay, no? So ibig sabihin nun, kung ang exam niyo is 1 o'clock Monday, I'm sorry, that means before 1 o'clock nandun ako sa venue kasi doon yun ibibigay yung notice of admission. Okay, the notice of admission is definitely i-issue yan ng CEMT. Now, pagdating na yung oral practical, ganun din, bit-bit nyo na NOA, yun yung ipakita nyo, no, sa oral practical exam. Now, ano ang pinaka main purpose ng NOA? Ang pinaka main purpose ng NOA is yan ang inyong gagamitin o yan yung proof para pag-release ng inyong license. Ulitin ko, no? So, the beauty of the NOA for me sa ngayon, kasi dati naman
hindi siya gano'n, no? Kasi exam permit ngayon tawag nung araw, pero ngayon notice of admission. Yung notice of admission, yun yung ipapakita nyo sa region, no? Like in Manila, kayo sa Manila, yun ipapakita nyo sa regional office. Hindi po sa CMT, no, regional office. Unless kung sabihin nila na ang magre-release ay yung CMT, then that would mean Manila, DOH Manila nyo kukunin yung inyong certificate of registration. Now, if you don't have the NOAA, definitely hindi nyo makukuha yung inyong license. Okay? So yun lang po, ganun lang po kalinaw po 'yon. Anong attire? Okay, of course, what scrub suit, no other color, no? Any color basta white. Yun lang yung sinasabing pabiro. White scrub suit, white shoes, and then of course kung sa kababayan naka ano kayo, naka makeup kayo, no? You make sure na light makeup lang naman, hindi naman kailangan talagang heavy makeup. So regarding doon sa type of the material ng inyong exam, shading pa rin, no? Tulad sinasabi natin shading, and then pero I do not know, there was a shift sa experience ko, kasi inalaw na nila yung if you make a mistake, mag-EX, pwede ka mag-EX doon sa sagot mo. Kunwari, you made up your mind, you decided na sandali, yung in-answer mo una is A, and then you said you think na dapat B ang sagot, pwede mo siyang i-X, no? I do not know in Manila if they will allow that, no? If they will allow that. But in Jensen, inallow nila magkakaroon ng X pag pinalit. Kasi ang apparently tao magche-check. No, it's not no longer the computer. I used to tell you before, computer ang nagche-check. Pero ito, baka sila tao ang magche-check, no, ng inyong paper. Question: Sir, pwede ba namin makita yung result ng aming exam? There is no way for anyone to see the results of your exam. Pagdating sa DOH, pagka napasa nyo po yung 75%, pass or fail na lang po sila. Pero hindi nila pinapakita po yung result ng inyong exam, written examination. Okay? Same is true pagdating sa all practical examination, wala naman po silang pinapakitang ano yung tawag noon, yung result, no? It's either ayun, lalabas na lang yung schedule ng inyong o-taking. Pagka nandun yung pangalan mo, pasado ka, parang gano'n, no? Hindi niya sinasabi na ito yung pumasa sa practical exam, no? Papublish lang nila, and then they would put the schedule for your o-taking. Yung gano'n. Okay. So, yun lang po ang tingin kong pinaka-highlight, ano. By the way, meron din po sila nilagay po rito sa written exam, magdadala kayo ng folder. Pero natapos na yung written exam, hindi naman nila hiningi yung folder. Pero just the same, dala po yung folder, and then pen with black ballpoint, no, yung wag kayong magdadala ng ballpen na nagbablat, no? Yung ganito. Ito, ballpoint, no? So yung ballpoint na dulo, kasi pagka ginanon mo sa paper, hindi siya magmamansya. Okay. Sa practical exam, yeah, scrub suit pa rin yung gamit, no, yung inyong gagamitin sa or practical examination, at kayo ang magdadala ng inyong subject. Question: Pwede bang maging subject yung kasamahan nyo? I doubt kung pwede. Pero in-announce nung isa sa mga assessor na hindi pwede yung examinee ang maging subject. Ulitin ko po. So that means magdadala kayo ng inyong subject, yung model na sa practical exam, na maging model, siya po yung dadapa during your practical examination. Punta natin yung dynamics naman ng oral practical. Dadagdagan ko po yung sinabi ko po kanina sa oral practical. Hindi sila toxic, hindi hindi sila nagpapahirap ng examinee, and then in good spirits, no, normally in good spirits yung ating mga assessor even at the end of the examination. Ayan. Okay.
So, yun lang po, definitely yun naman ang ano natin, yun naman ang ano ko sa inyo, good news, no? Definitely yung pinaka good news natin, hindi sila masyadong toxic, hindi masyado sila demanding, and then wala masyadong hinihingi, no? Ang akin lang naman is just make sure that you know your stuff, no? Alam niyo yung ginagawa niyo. There are times sasabihin ng assessor, ano ba yung alam mo? Ganun yung ano, merong isang assessor ganun eh. Ano ba yung alam mo? O sige, pakita mo sa akin. I will give you 15 minutes, no? Bigyan kita ng 15 minutes. Gawin mo, pakita mo sa akin. Okay. So may mga ganon. Meron namang minsan parang ako din minsan no pag ginagawa ko, kunwari hindi kita pinapansin, nagpi-perform ka and then may kausap sa cellphone, nagti-text ng ganon, pero minamatyagang ka. Pero yun. There are times, ito pala, there are times na hingin yung mga forms, no? Yung SOAP form, yung client intake form, yung ganun, but not all. Hindi nila yung iba hindi naman nila hinihingi yung mga forms, no? Kaya it pays na you put in the data pag hiningi, maibigay nyo agad yung ganon, no? Maximum mga walang tumatagal yata, mga tingin ko walang tumagal ng 20 minutes eh. 15 to 20 minutes thereabouts yung ano, yung nag-exam, exam time na binigay sa oral practical bawat isa. Wala akong nakitang tumagal ng tumagal. The only instance na may tumagal yung isang examinee na mayroong complaint sa kanyang back, no, na dahil mababa masyado yung bed, nagko-complain siya ng pain sa back. Pero yun, kasi pinahinga po siya ng assessor. But the rest, everything just went very, very well. No, wala masyadong hassle. Do you have any clarification dun sa mga ano ko? Ma'am Lalaine, do you have anything to ask? Meron ba kayong clarification? Yes, sir. Una sa lahat, sir, ask ko po, yung amount po na ano doon sa NOAA natin, 250 din po ba ang ilagay? Like I said, wag niyo nang pansinin yung NOAA. NOAA Wala. comes from DOH, so it's all theirs, no? Nakalagay Uh, na po. Built-in na po 'yon. Kaya wag niyo nang ano 'yon, wag niyo nang pansinin 'yon. Sila na 'yon. Okay. Hindi na 'yung mag-uusisa kung magkano binayad niyo kasi kanila naman galing 'yon. Tsaka definitely hindi naman kayo makapag-exam pag hindi kayo bayad, no? Okay. So, Next question, mm. sir. Yung NOAA for written, pag nag-practical po kami, another NOAA na naman, sir. No, 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 no. Yung Paano binigay po ng yun? NOAA sa written, ibabalik yun sa inyo, yun gagamitin nyo. Pero ang tingin ko Hmm, kasi, bit-bit na yung nasa Gensa, bit-bit ng assess ng ano ng committee. Parang i-validate ka lang, titingnan ka lang eh, parang ganoon eh. Tapos tingnan yung picture mo, tingnan yung mukha mo, parang ganoon. Yun naman ang purpose, na identify ka lang. Kung may duda sila sa iyo, hahanapan ka lang ng ID. Ganon. hmm, Yung NOAA na okay. yan, i-release yan pagdating ng practical exam kasi pagka umuwi ka na, abutin sa iyo yung NOAA kasi yung gamitin mo pag nag-claim ka ng license. Certificate of ano, registration. Oo, yung certificate of registration. So yun yung ipapakita mo. Hmm. Okay? So do not ever bother about the NOAA anymore kasi in the first place, sila naman may gawa niyan eh. Di ba? You don't have to bother about that. Okay. Sir, pwede pa mag-question? Sige, tuloy mo. Tungkol po sa model, ang model kasi sir na nakita ko kasi ang hirap din maghanap dito sa Manila. Ang age niya po is 41 pero I preferred sana yung mga 20 plus or 30s para yung blood pressure is ano lang talaga in normal range lang. Pero okay Mm. lang ba sir ang 41 years old na babae? Kasi wala po talaga akong makitang lalaki sir eh. Wala namang restriction sa age. Wala. Okay. For as long as siyempre you make sure na ano siya, na pwede siyang maging model na mag-perform, na pag-check mo ng BP normal, Normal. no? Kasi pag check ng BP umabot ng mataas yung kanyang ano hypertensive siya, hindi kaya papayagan ng DOH na gamitin siya mag-model. Okay. Okay? What else? Sige, Elisa, yes, May. Paki-show Yes. up ng image please ng video. Yes, sir. Question regarding dun po sa model. Kailangan po ba lalaki?
No, walang restriction. Like I said, walang restriction sa model. Male, Okay, thank female, you. whatever, walang problema 'yon. Basta willing siyang dumapa and then mag-cooperate sa inyo, no? Huwag kayong magdadala ng model na kontrapelo, no? Pag hindi nyo ka-vibes yung model na 'yon, pag tinanong kasi o kumusta, tapos negative yung remarks niya, dali kayo dun, no? Dapat yung model na dadalhin nyo is model that cooperates with you. No, pag tinanong kumusta, tinanong assessor how does it feel? Kumusta yung masahe? Whatever it's dapat sabihin niya okay, masarap yung ganun. Mm. Next, Ma'am Sir, Star Life. Yes, sige, Lalaine. sige po. Tungkol din sa model, sir. Kasi naisip ko po, kasi pag babae, sir, let's say pagdating na doon sa San Lazaro, doon sa gymnasium, ano, pag tatawagin na, kasi usually naka-t-shirt ba siya, sir, kasi may robe pa siya eh. Ang iniisip ko po, kasi pag magle-lay down na siya sa table massage, so ang kukunin doon yung robe niya. So, ano pong advice, sir? Mag-tube ba siya? O paano ba yung ano, sir, pag babae? Definitely wag tube kasi paano yung pag Hindi, hindi mo kasi, may imagine naka-tube. Baka oo nga po. naka-robe siya, hinila na lang diretso na 'yon. Kasi naka-robe naman siya eh, 'di ba? Oh. So, Ang wala ano na rin lang, siyang, sige, go ahead. sige po, sir, go ahead. Sige, sir, kayo po muna, sir. Ang ano doon is para ang ano lang naka-short siya na pag dumapa and by the way yung rope pala padapain mo muna i-drape mo muna yung ilagay mo yung towel saka mo hilain yung robe. Ganun lang yung sistema nun para walang private parts na ma-expose. Ulitin ko ha, pagka naka-robe yung model nyo, pag babae siya, padapain nyo muna, no? Prone position, cover with the towel sa back, and then saka mo ihilain yung robe, no? So you make sure na hindi ma-expose yung private parts ng inyong model. In the same manner, pagka datayo naman siya, ano nyo, ang tawag nun, i-robe, i-drape back yung client, assist sa pagtagilid, pag upo niya sa table, away from the assessor, saka mo abot yung robe, susuotin niya na yung robe. Yung gano'n, no? Oo, yun yung bantayan nyo na hindi ma-expose yung private part nung client. Ah, Pagka, so, pagka female. opo. So, mas maganda naka-short, sir, at the same, doon pa lang pala, nagbibihis na siya naka-robe na bago dumapa Mm. sa massage table. Ah, Yeah. okay po, sir, Mm. okay. Mm. Yeah. Okay. Sige po. Anyone else? Star Life? Star? Hi sir, I have the question na po. Yeah, go ahead. Wala kang question. Sige po. Yes Who else? sir, Wala thank na you. si Jessa May. Wala po sir, ako na po. Ma'am, si Kim, are you with Ma'am Luisa? Hello, sir. Good afternoon. Yeah, are you? No po, pero naka-join din si Ma'am Luisa. Okay. Sige po. Okay. Si SP, Ma'am SP. Hello. Ayan. May question. Anong clarification mo? Baka meron kang tanong. Wala naman po sir. Lutang Okay yung naman. Ha? medyo lutang, nauntog. Huwag naman ganun. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo, madali lang exam. Based sa, hindi ko gawa-gawa to, based sa mga feedback ng mga nag-exam. No? Kaya nanghinayang sila pag hindi na tumutuloy. No? Nandun yung pangalan. Alam niyo sa totoo lang, because of mention ko na lang, because of the miscommunication coming from DOH, mayroon tayong 5 estudyante, hindi dumating, pero may exam permit. May NOA. Ayan. No? Kaya if you notice, 'di ba yung sinabi ko, follow instructions carefully. The instructions I gave was, sabi ko, number one, walang problema yung papel nyo. Kung hindi kayo lumabas, you write DOH, why is that your name not listed? Okay? Pasok na yun eh. Pero the others who did not follow my instruction, who did not email DOH, automatic yon, hindi sila na publish yung pangalan nila. Kasi hindi sumusunod sa instruction eh. 'Di ba? Nagsisihan na agad, no? Galit na agad sila kung kani-kanino. Hindi nila inisip
trabaho na ng DOH ang pinag-usapan, hindi na yung trabaho ng institution. 'Di ba? Kung may gap, mayroong discrepancy, DOH ang tanungin, hindi institution. Wala nating control sa mga documents eh, 'di ba? Pero I do not know what happened to them, no? Number one, they did not follow instruction. Number two, they start blaming people, no? Instead of solving the problem. Ayan, kakahinayang. They're supposed to take the exam. Anyway, so balik tayo dun sa inyong ano, okay ka na SP, wala ka ng tanong? Are you good? Sir, may question pa po ako, okay lang? Sige. Okay, sige Lalaine, go ahead. Tuloy. Sir, during the practical exam, kasi ang naka-schedule po dito sa amin, July 3 and 5. So, Mm. kami na mga examinees, hindi namin alam kung saan kami bilong, sa 3 ba or sa 5. So, dapat sir, pupunta kami sa 3, pupunta rin kami sa 5, ganun po ba ang No, mangyayari? no, no, no. Paano po? Puntahan nyo ang website. Yan lagi sinasabi ng DOH. Huwag kayong pumunta sa DOH. Pagkatapos ng, 'di ba, Monday at Tuesday, yun Written yung exam. gap, 'di Monday is ba? written. Oh, Monday, yun yung written. May gap kayo ng 1 day. Pag sumunod yun, doon na kayo tumingin sa website. Okay? Meron ka bang website nila, sir? I-google nyo lang po HFSRB. 'Di ba? Lagi ko naman pinapublish 'yon sa group chat, yung website ng DOH. Wag niyo kasi definitely hindi kami ang source ng mga information at that time. At this time hindi na kami, DOH na. Not even one of us sa institution buong Pilipinas sinulatan ng DOH about your results, about your ano. Hindi nila kami sinusulatan. Kasi ang ano nila nasa website lahat ng information. No? Kaya wag niyo kaming tanungin, wag niyo tanungin institution kasi wala kaming control about the results. It's always DOH, no? Kung lumabas o hindi, hanapin niyo sa website ng Health Facilities Services Regulatory Bureau. Andun naman po, ipapublish nila 'yan eh, no? Under sa ano nila sa page ng advisory. Ganun. Doon nyo malalaman yung schedule ninyo. Kaya although I will monitor, kaya lang yung iba sa inyo kasi mas masipag maghanap, mauuna nyo malalaman, no? Pero i-check ko din, no? I will monitor Mas maganda, sir. doon sa website ng DOH. Opo, mas maganda, sir. They will not send us an email, they will not send us information. They would always tell us, you tell your students to look at the website because that's Sir, your examination. yeah, so sir, if it's okay for you, can you do a favor para po malaman lang namin or 3 or 5 kami para ma-post nyo po sa GC? Kasi syempre sir, hindi naman hindi lahat makikita doon sa link, may mga busy din. Kung okay lang po sa inyo. Kasi as what you have said na sir, na titingnan nyo rin po sa link ng HFSRP. RB. No? Health Facilities Regulatory Bureau. Oo. Yun doon lang sinasabi ko sa inyo, pare tayong busy, no? Marami din tayong mga commitment. I will try my very best to monitor, no? Pero yung iba sa inyo mas mabilis mag-check eh. Kaya yun, kung sino mauna, di publish nyo na agad. Kung sino-sino kasi kukunti lang naman kayo sa Manila, hindi naman kayo kasindami talaga. Sa ngayon ba, sir, I will do my monitor best. na yan? Sa ngayon, sir, ma-monitor ng schedule niya? Wala pa. Hindi imposible po kasi una nga 'di ba malaman mo na nila sino yung pumasa sa written and then i-organize nila 'yan. No, kaya it takes time. So wala pa. Oo, sinong lumabas sa written exam is ano nila ika-cluster nila 'yan. Probably alphabetize 'yon, no? And then from there malalaman mo yung mga names lalabas na 'yan kung sino-sino. Now, by the way sa inyong ano pala, kung ang schedule ng inyong exam is AM, no, kunwari AM, be there at the venue kung saan yung venue ibibigay nila for your practical exam an hour before hanggat maaari, no? Pag sinabing 8 AM, dapat mga 7:30 andun na kayo. 7 o'clock andun na kayo sa venue. Para kung in case lang hanapin nyo pa yung venue na yan, hindi na maubos yung oras ninyo. Kasi ang instruction normally binibigay nila yan at the very time na naka-schedule sa inyong practical exam. Okay na yon?
Okay po, sige po. Thank you, sir. Thank you. Okay? So, wala na kayong tanong, Sir, clarification. sir, O, sir, pasensya na sir, matanong ako eh. oh, Sir, yung sa practical exam, pero sinabi nyo nga po na hindi ganun kahirap, hindi ganun ka ano ang exam, mga lenient yung ating mga assessors. Pero if in case lang, kasi iba naman dito sa Manila, iba rin ang Mindanao, oh, pag may nagsabi sa assessor na supine position, kasi usually naka-prone po tayo sir eh. So pag hmm. supine position, nakatihaya po yan. So ang gagawin po namin sa mga strokes, dito lang yan sa mga parte ng kamay, sa arms at saka sa legs lahat lang sir. Um, in all honesty, wala namang ganong pag supine prone, wala eh. Wala. Nakuha nyo? Okay. Ang Baka ang lang ang naririnig ko lang is I'll give you 15 minutes, perform, show me what you've got. Ganon. Okay? Minsan, 'di ba? Good morning sir, I'm examining number 001. Dito po ako pang kumano or practical examination. Ito na aking permit. Minsan sasabihin ng assessor, hindi okay na 'yan. Proceed na sa 5 basic stroke manipulation. So, proceed ka na sa 5 basic stroke manipulation. Ganon. Pero yung supine prone, hindi nila ano masyado 'yun eh, no? Mm. Ang naririnig ko lang is, yun nga, pa-perform sa'yo, why are you here? May mga ganun tanong, why are you here? Sir, andito pa ako para mag-perform na aking 5 basic stroke manipulation. Sige, ano yung sunod na gagawin mo? Yung mga ganun yung tanong eh. No? And then, Mm. okay, never mind. Sige, gawin mo na yung 5 strokes, 5 basic stroke manipulation. Mm. So let's say sir, mayroong assessor na tahimik lang. Tahimik lang siya sir. Tapos syempre, ang unang magsasalita diyan yung therapist, no? So Mm. sasabihin niya, dire-diretso, ma'am, kailangan ko na bang tawagin ng aking client, papasukin, ganyan. Tapos sasabihin mo sa client, kamusta ma'am? Pwede bang malaman kung ano po ang tungo natin dito? Pag sinabi niya medyo masakit ang likod ko, tapos sinabi mo, kinuha na mo na siya ng vital signs on all. So, hindi ka na magpapaalam sa assessor, di ba sir? Didiretso ka na sa Yeah. pinaka-therapeutic mo na, yung therapeutic mo nang gagawin kasi back pain mo na ang complaint niya, chief complaint niya. Ganun pa ba ang gagawin natin bago tayo mag 5 basic stroke of massage, bago tayo mag warm up? Hindi, ganito yan ha. Basta ang ano lang is, kung ang case ay ano, for example, meron siyang case na may physical condition na minention, that means therapeutic. Mm. Kuha nyo, common sense lang yan, di ba? Pagka sinabi, oh, yung client mo may sakit yan, may pain yan, that means therapeutic yan. Pero pag sinabi na ng assessor, okay, sige, what do you know? What have you got? No, ano yung alam mo? Yung ganun. So, sabi mo, sir, alam ko yung ganito. I'm supposed to take the vital signs, ito yung gagawin ko, ganyan. Minsan sabihin ng assessor, sige, never mind about that. Gawin mo lang yung 5 strokes. O, di gawin mo ng 5 strokes. Pero kung tahimik lang siya, sir, gawin ko na lang yung alam ko, sir, talaga na from the therapeutic to go to 5 demonstrations of massage. Kasi Yeah, kung tahimik lang siya, mag-observe lang siya eh. May ganung exact, assessor talaga, sir. exactly. Ang Yeah. pag sinabi nating tahimik, minsan hawak yung Nag-observe yun. cellphone, Oo. nagte-text, o may tawag, may kausap, sabihin, o sige, tuloy mo lang. Ganyan, may Yan. kausap siya. Okay. Mayroon O, siyang diretso ka-text, na yung lang. ganon. Diretso ka lang. Yes. You never stop. You never stop because tumatakbo yung metro mo eh. Di ba? Mm-mm. Tumatakbo yung metro mo. And then, some of them are in a hurry also. Gusto kasi may timetable sila eh. Dapat sa isang araw, meron silang 10. So, Mm. bilisan mo. Mayroon pa akong kasunod. So, bilisan mo yan. Ano bang alam mo dyan? O sige, ganito. Okay? O bakit yan ang ginagawa mo? Bakit i-plurals? Ano yung nasan dyan? I-explain mo lang. Sige, tuloy mo. Gawin mo lang ganon. Yung ano natin. Basta basically, yung tinuro natin na yung pre-massage, massage proper post-massage, built-in na yun sa inyo. Pero always be open to any possibility, whatever the assessor would ask you to do, except pag sinabing talon, sabi mo, sir, saan ako floor manggagaling? Yung mga ganon, no? Oo. Tsaka minsan kasi, alam nyo kasi, maganda yung nakangiti kayo. Alam bakit? Kasi minsan, ito atin-atin lang to. Minsan nagtatanong na eh, saan ka ba nag-aral? Oh, sino bang trainer mo? Yung mga ganun tanong, di ba? Oh, eh, wala, okay naman so far. Wala naman tayong kaaway na accessory.
Wala naman tayong kaaway na assessor. Pero ang point lang is, pagka gano'n na, kunwari, yung iba tinatanong, ano bang ginagawa mo talaga? O, ma'am, sir, ano ako kasi, meron akong facial, mga ganun. O, sige, pinag-usapan yung facial niya, yung kanyang spa, yung business niya. O sige, punta ko sa inyo, mag-ano. May ganon. Nagbibigay na silang ganon. Kaya dapat friendly kayo, no? Para kumbaga madali siya makipag-interact sa inyo. Kasi alam Mm. ninyo, ako pag nag-a-assess sa inyo, 'di ba? Nung dati ilan estudyante ng AUSA, 100. Nakakapagod mag-assess sa totoo lang, no? Kasi paulit-ulit niya lalo kung makulit yung ano, 'di ba? Hindi niya alam yung ginagawa niya, 'di ba? Minsan kasi gusto mo madaliin mo na lang. Pero meron ka ng idea kung anong score ibibigay mo. Same is true sa DOH practical exam. Pagka alam niya kasi na kabisado mo yung gawa mo, hindi ka na usisain ng detalye. Nakuha nyo yon. Pero kapag ka ang countenance mo naman ay nakangiti ka, di ba? Tapos you enjoy what you're doing, mainggan nyo sa makipagkwentuhan sa'yo. No? Kaya maraming tanong doon sir, wala man lang pagkatapos nung ginawa ko yung 5 stars, tinanong na ako sir kung saan ako nag-aral, kung ano yung spa ko, saan ako nabi-business, mga ganun. So nagsa-side Dapat, comments na sila noon, pero i-entertain nyo yun kasi sabi nga naka-metro yun eh. 'Di ba? Nauubos yung oras nyo, wala na. Pagka time up na yan, sabi na say, okay, that's enough. Lagpas ka na sa oras, pwede you may go. sana Or ganito rin minsan, sa Manila, sir. minsan gaganon na siya, 'di ba? Or minsan sasabihin na lang sa iyo, handa ka na ba sa outtaking? Oh, mayroong isang tinanong, pagkatapos na mag-perform, ano ilagay ko, pass or fail? O, ganun yung tanong eh, 'di ba? Mm. So sir, natural, pass mo ako sir kasi Fine. ginawa ko naman yung best ko eh, mahusay naman yung ano ko, yung ganun. So, honestly, in all honesty, medyo ngiti lang. Mm. Ngiti lang, no? Tsaka while you Sir, doing your stuff, you pray lang, keep on praying lang kasi may awa okay. ang Diyos eh. Natulungan naman talaga kayo ng Diyos eh. Yeah. Sir, sa written exam, paano na malaman na? Kasi ang alam ko, ibalik ba ang NOAA? Paano na malaman na pasado ka, ibalik ang NOAA sa'yo? Sa Hindi, hawak written? nila, hindi, ang sa Jensen, hawak yung papel. Okay. Anong pangalan mo? Pasok. O pagpasok mo, anong pangalan mo? Titingnan yung mukha mo. Okay. Sige, nasaan ang ID mo? Minsan hanapan ng ID. Kung hindi naman sila duda, okay na yon. Pero kung duda sila sa iyo, then they would ask for the ID. Pero hawak nila yung NOAA. Yun na yung passport mo para maka-exam. The same thing, pag Sir, nag-practical kayo, schedule kayo nung ganon, hawak pa rin nila yung NOAA. The only time mm. ibibigay yung NOAA mo is kung tapos ka na ng practical exam. Kasi yan yung ipakita mo doon sa DOH para maklaim mo yung license. So ibig sabihin, wala palang result after the written exam na sinabi na pasado ka sa written. Walang ganun, sir. Wala palang ganun. Ano? Wala pala, sir, na after the written exam, hindi sasabihin na DOH magsabi na, o pasado ka Padua, o pasado ka Kamba, pasado ka Romero. Walang ganun. Ay, hindi. After pa ng San? ng practical. In, yung, Wala. oo. Hindi mo you're asking 'di ba kung malalaman mo, hindi mo malalaman agad. Hindi Tsaka hindi pala. nila i-release yung NOAA. Hawak na nila 'yon. Okay, sige, sir. At least nalaman ko, sir, kasi baka mag-antay ako ng result. Yung result hindi mo makukuha within the day, imposible 'yon. Yes, oo nga. That's you're asking for something that's very that's impossible. Yes. Malay lang. Okay. So, ballpen ang gagamitin sa shading, sir, no? Hindi pencil. Ballpen. Kasi sa board exam, pencil eh. DOH kasi Ballpen. Oo. ballpoint, yung dulo niyan bilog. Opo. Hindi felt point, no? Felt point kasi yung parang dulo niya parang kasi pag Pointed. ginano mo sa papel, magbablat yan eh. Pero ito hindi nagbablat, no? Kasi pang shade mo. Okay. Okay. Okay, sir. Thank you. Oo. Wala na? Okay na tayo? Are we good? So, tulad nung sinabi ko sa inyo, sising-sisi yung iba, no, na hindi na exam kasi no nagkikwento yung mga estudyante, sabi nila lagi na, "Sir,
Mas mahirap pa yung exam ng AUSA. Ako pang pinagagalitan. Sir, mas mahirap yung exam ng AUSA. Madaling exam ng DOH. Yung ganun. Pero standard lang naman yung ano. Kaya, yun. Siyempre, natural, prayer pa rin. Kahit anong dali niya, kung walang guidance ng Panginoon, wala namang mangyayari. Okay na tayo? Sige po. So, I will entertain one last question kasi magdadrive pa ako sa nanay ko. Okay. Wala na. Okay na tayo. Are we good? Sir, wala namang situation na ano, no, yung mga condition na sabihin, oh, i-ano mo yung Bell's palsy, wala namang ganon. Buti sinabi mo Bell's palsy. Oo, Ayun, kasi isa sa baka mga saan isa natin sa ano, mga sir, dito lang talaga sa face o ano? isa sa mga ano sa akin ng estudyante, sa exam ng written walang Bell's palsy lumabas. Sa practical wala ding Bell's palsy. No? Pero Baka ready lang swelling kayo lang. kung in case lang na ipagawa sa Bell's palsy, 'di ba? Ano lang naman 'yun, effleurage, no? Effluent, pesticide, Tapos friction, friction, raindrop. rubbing. Oh, tapos taputment na raindrop, yung mga ganun lang naman 'yun. So, yung mga light lang ang gagawin natin. Okay. Clear Okay and na? loud, sir. Thank you. Okay. Sige po. Wala na? SP, wala ka ng ano, SP? Okay na tayo. Elisa May, si Bernadette. Ma'am Bernadette. Ay, baw, si Ma'am Bernadette. Hindi nagpakita. Ma'am, may tanong ka, Ma'am Bernadette? Wala. Okay, mukhang busy si Ma'am Bernadette. Okay, si Ma'am Luisa. Ayun ko kung sino tong admin na to at may admin na pumasok. Okay, Ma'am Bernadette, do you have anything to ask? Wala na po. Okay na tayo? Okay, si Elisa May. Okay, sige po. Kung wala na po, so yun na po ang katulad nung sinabi natin. Importante lang talaga be on time and then proper attire, no? Scrub suit na malinis, naka-plancha, naka-makeup kayo ng konti. Mag-hairnet naman kayo sa practical exam ha. Sa written, no need for the hairnet. Pero dapat kumahaba, nakapuson, no? Puson man tawag lang, nakaganon yung ano natin para medyo malinis naman tingnan. And then, ayun, be on time. Basta ang ano ko lang sa inyo, smile lang kayo, ngiti lang kayo. Kasi ano naman, medyo conducive to yung exam talagang ano, tingin ko hindi naman kayo talaga itotoxikin ng mga assessors. Mababait naman sila, no? At Sana, huwag kayo sir, yung Manila assessor, okay din. So, ganun ka ano sa Mindanao. Iba kasi ang Manila, sir, medyo ano. hindi naman yun. Ang aseso naman ng Mindanao ay aseso din ng Manila. Wala namang pinagkaiba Galing yun eh. Manila ba, sir? Akala ko nung ano, doon talaga Mindanao. From Hindi. Manila. Hindi pwede mag-assessor ang Mindanao kasi ang committee is composed of a team coming from Manila. Okay. Lahat na na-exam sa Zamboanga, sa Iloilo, sa Bohol are from Manila. No? Under sa Manila yon. Kaya walang pinagkaiba yon. No? Okay. Oo. Kaya kayo na lang, the way you deliver na lang and yun na lang ang importante natin na gagawin. Okay na? Sige po. So again, I would like to make an apology doon sa uh, mga naging issue nung nakalipas about your documents. And by the way po pala, wag niyo pong asahan na ang DOS hindi po nagbabalik ng documents, lalo na't wag niyo kaming hinga ng inyong documents. Yung hindi nakapag-exam, wala na po 'yon. No? Lahat ng documents na nasa DOS, kanila na po 'yon. Huwag niyo po silang guluhin at huwag niyo hingan sila ng mga documents kasi malino na po sinabi ng DOS from the very beginning, walang balikan ng documents. No? Kaya ganun din sa institution, sa AUSA. No? Hindi kami mag-release ng documents. Pag sinabmit nyo na yun, binigyan natin sa DOH, kunin nyo na rin yun sa DOH. Results, you don't bother the institution but we would always be keeping you updated. Pero ang pinaka-source ng result ay ang DOH. Ulitin ko, ang pinaka-source ng result na exam ay DOH.
at lalong higit yung kanilang website, Health Facilities Services Regulatory Bureau website. Andun po yan, pinapublish po nila yan. No? Kami po ay nagko-complement lang doon sa nakapublish sa website. Kaya ayun. And then ayun lang, yun lang. Yun lang nakikita ko. Manalangin lang kayo, manalig lang kayo sa Diyos. Huwag lang kayo manghinawang manalangin at magtiwala sa Kanya. Hindi niya kayo pababayaan sa inyong exam. No? And then by the way, gusto kong i-announce para sa lahat na kung in case lang may mga kilala kayo na bulag, no? Right now we have scholars, full scholars na mga partially blind. 5 na partially blind ang scholars ng AUSA. Wala silang bayad sa tuition. Kung may kilala po kayo na gusto din mag-avail ng scholarship, you let me know. We are still open. We still give them full scholarship. No, wala silang babayaran. Ang preference ng AUSA ay mga partially blind, wag lang yung totally blind. Kung totally blind, yung talagang walang nakikita, okay lang basta mayroon silang experience ng massage for at least mga 5 years. No, yan, tatanggapin ng AUSA. Okay. Now, regarding sa tuition, gusto kong i-announce na 2 na ang level ng training ng AUSA. Meron tayong basic training at meron tayong advanced level na training. Yung basic training, yun yung 60 hours natin. Ang tuition, kalahati nung 9,500. So, 4,000 higit lang. 4,450 yung tuition para sa basic. Pero, open ito sa lahat. Why is that? Kasi ang mga maghihigpit na ang mga local government ng city, municipality effective next year. Walang magmamasahe kung walang lisensya or certificate of training. No, either from TESDA or from DOH. Kaya ginawa natin yung basic na yon para makapag-issue tayo ng certificate but not necessarily para mag-LMT. No, kasi pwede naman high school, non-high school or elementary, pwede sila magkaroon ng certificate of training. Kaya lang, kung gusto nila mag-license sa level 2, no, sa level 2, yun, hanapin natin yung inyong diploma, hanapan natin yung inyong ano. Pero ang maganda po sa ating level 2, meron tayong spa management course lessons. Halimbawa, how to set up a spa, what are the legal requirements in putting up your spa business, mga ganon. Service excellence, how to handle difficult clients, things like those. These are included doon sa level 2 ng training ng AUSA. Ito yung maging changes natin for November or December examination. Okay? So for more information, bisitahin niyo po ang ating website because everything is there. Okay, kung wala nang tanong, maraming salamat. Thank you, Ma'am Lalaine, for your questions. Yes. Last question, may pumasok lang sa isip ko. Sa oral and practical exam, sir, nagsasabay-sabay ba sila o isa-isa sa room? Yun naman ang gusto kong malaman. Sabay ba o tatluhan o dalawahan ba o ano? Okay, that's a very good question. Alam nyo, sa totoo, ganito, atin-atin lang to. Sikreto lang natin. Sige, sir, atin-atin. Atin-atin lang. Kasi, nung una, sa isang room, isang assessor, isang examinee. Okay. Kaya lang, siguro na miscalculate nung komite no, ng DOH yung time. Kaya nangyari, nakaschedule kasi sila, Jensen is only 1 day, yung practical exam. That's for 40, no? 40 students, 40 examinees. So ang ginawa nung huli, good news sa iba to eh. Kasi sabay magpe-perform. Parang mga ibon pala yan, sir. Parang nangyari TESDA eh. Di ba ang TESDA, yung sabay yun? Ganyan, sir. Oo, ang TESDA, ganyan, sabay. Yung nangyari noon, kasi kulang na ng time, sabi ng assess ng DOH, sige, dala-dalawang papasok. No? So, dalawang magpe-perform. So, ang ginagawa, pagka ganon, sige, ikaw muna dito. Ikaw, ma'am, gawin mo Eplorats. And then, ikaw gawin mo Petrisatsa. And then, gawin mo taputment. Gawin mo yung vibration. Pero kasi sabay-sabay, hindi naman talaga ma-check ng yung kada isa, di ba? Kasi nga po, sabay-sabay. Pagtingin niya dito, ito, malay mo kung tama yung ginagawa ng kabila. Hindi ito naman yung ganun. Basta, ganun lang. Tuloy lang kayo ng pagsasalita, tuloy lang kayo ng paggawa, tuloy lang kayo na may body mechanics. No? Galingan nyo lang
galaw ng katawan ninyo na nakakatuwang tingnan. No, ibig sabihin magaling kayo mag-perform. Makukuha niyo po 'yon, no? So, that's a very good last question of yours kasi huli dala-dalawa na, no? So if it could happen to you, then praise God. No, kasi ang focus niya na dalawa na, hindi na ikaw lang mag-isa eh. Yes, so Hati na yung assessor eh, no? Hati na yung assessor. Oh. Lalo na kung ang kasama mo, classmate mo, o di masaya, di ba? Kopyahan na lang kayong dalawa. ganun pala sir. Kasi akala ko one-on-one talaga eh. Pero initially one-on-one talaga yan. Normally one-on-one lang yan. One-on-one, pero isa lang assessor, hindi panel, no? Kasi iba exam, di ba? Tatlo yung kaharap mo. Ito isa lang yung kaharap mo. Yung assessor na mag-isa lang siya. Kung dalawa na kayo mag-perform, isa lang din siya. Parang Yun lang din po siya. yun. Okay na? Okay sir, thank you so Sige, much. so maraming salamat. Congratulations. Alam kong kaya nyo yan. Mi, Po, dali thank mi. you. Nandito yun. Tawagin ko yung aking mami. LMT din siya. Nag-license siya at the age of, anong taon mo, mi? Nag-license kami? 65. Kita yung tiyan ng nanay ko. May kaway-kaway, may kaway-kaway yan. Hello po, good Mami afternoon. Mila, LMT rin ito, no? LMT Good siya at afternoon po, the age of 65 years old. Good Ayan, afternoon no? po, Ma'am Mila. Good Ayan, afternoon. hello Mi. Anong message mo Mi sa Hello. kanila? So I wish you luck. Doon ka because- tumingin sa camera Mi, doon ang camera. I wish you luck because I know you can do it. Mm. Trust in yourself and have that Trust always God. from God. Mm. Have that confidence. Huwag mag-alanganin. Kayang-kaya yan. Mm. Okay? Thank you. Sige Amen. po. Amen. Okay? Thank you po. Thank you po. Mami ko yon, no? Sa pamilya namin, yung kapatid kong bunso, LMT, yung sumunod kong kapatid na lalaki, LMT, si Bernard, si Bing, LMT, si Doktora Weng na lang, yung isa kong kapatid na doktor, ang hindi pa nag-LMT pero gusto yung maging LMT. Of course, yung aping pinaka-model sa pamilya, si Mami Mila. Okay, minamadali niya lang ako kasi magpapadrive na daw siya. Thank you. Ako yung Thank you. kanyang family driver. Okay, so maraming salamat and then see you. All the best. I like what my mom Yes. said. Trust in the Lord. Keep on Yes praying. po. God will be with you. Nothing is impossible for God. Amen. 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 Okay, sige Amen. po. Praise the Lord. Po, Thank you, sir. salamat. God Thank you po. bless. God bless. Bye. Bye po. Thank you. Thank you po, sir. Salamat. Okay po. God bless. Thank you po. Thank you po.